Miss Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Mina, itong affidavit dated September 17, ito ba yung malaya mong ginawa at walang nagpwersa o nananakot sa'yo para gawin ito? Wala po, Your Honor. Actually, I made the narrative myself and just asked my lawyer to please prepare it in a legal format. Okay. Kayo ba nangongontrata sa DPWH? Yes, Your Honor. Alright. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay, Pumasok sa construction business. WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang mga flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. 2023? Yes po. Ano po lugar? Sa Manila po. Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects ninyo? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga? 24 million po, Your Alright. Honor. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Yes, Your here? Honor. Yes po, Your Ano Honor. po ginagawa niyo rito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Uh, Pwede ba malaman kung Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted. And with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in Yes, any I know. of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and Opo. integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kayo dito sa Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Ano ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po yon nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya lalo po pag umuulan. So ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada? With the permission of His Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami natanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair.
Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung broom. Ano yung broom? It's the Blue Ribbon Oversight Yes, Office hindi Management, alam Your ng Honor. public. Masusundan na lang natin ito, no? Ano, sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong Okay, oras? so from Saan the kayo lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guest po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko, sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during the time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? And had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect.
Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, to yeah. whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ/Beng Ramos ay magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung nag-ano ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera? pera Para po. kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my Wait affidavit, for a while. And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, hindi ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, hindi ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po Eh, galing kay pinagdugtong mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. if you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So nung sinabi niya po, Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, ituloy mo lang. yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction, sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang
bale kay Senator Jinggoy dahil stop niya si Beng. Tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ano ng salita. Excuse Sa me, House- with the, Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. No? Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema. Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jingo Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jingo Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Oh. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful deny, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong si pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, Every time na lang po sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, this was sa House, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay ma'am na contractor, kay Ma'am Mina, slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway, Kahit po si Sir Brent Teka, sa phone. Yeah, phone sino ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of the, yeah. Opo. Thank you. okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko, tama po? Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala, tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Ma'am Mina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni Alam mo, Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce,
Masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayun po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si ano pala, Ma'am Mina. Okay. Ito, nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, namin, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator So- Jinggoy, Yes. with the, Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Mr. Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which Excuse Fellow me, na Senator Sunday. Jinggoy. yes. Nagpaalam po sa chairman, si DPWH Secretary Vince Dizon at saka si